Magandang umaga kay Attorney Jose Roy III, ang dating dean po ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, PLM, at one of the defense lawyers ng Corona impeachment trial at second day in a row sa Gising, Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hi, Attorney. Magandang umaga, Alvin, Christian. Magandang umaga, mga kababayan. Good morning, everyone. Opo. Second day in a row, ha? Yes. Pag-gising ko, kayo na lang parate. Parang second day as a witness. para akong nakasampina dito, eh. Iba na ang magaling. Ano po? Ay, syempre magaling magpaliwanag. Ano po? Magaling Attorney, ba o madali? Magaling. Oh. Magaling at approachable. Yeah. Kalad ka rin ang tawag doon. Di baling ang kalad ka rin, basta magaling. Tama. Di ho ba? Ano po? Salamat. May- Thank you very much. Lumutang ang salitang unusual kahapon doon sa hearing. Although hindi ko na-monitor yung kabuuan, ano po, may something unusual ka ba na observation kahapon na parang tila baga ang depensa, yan, wag na natin yung bulabogin. Dalawang tanong, pwede na yan. Hindi naging kasing init dun sa Unlike grave threat. sa mga nakaraan na ang masigasig at mainit. May something unusual ba sa ginawa ng defense o hindi naman? Talaga namang hindi na dapat binubulabog ang mga ganyang bagay, Attorney Jose? Well, maganda yung unusual in the sense na yung defense continuously nag-a-adjust ng style. Okay? So, dun sa puntong yun, as parati ko sinasabi, worthy of credit, di ba? They should be congratulated na masinop, they're watching carefully. Bakit sila kamo? Konti lang ang tinanong. Kasi Alvin, wala nang saysay eh. Di ba? Hindi naman nila kino-contest yung 125 million na pumasok sa budget naman yan. Sa matter of law, di ba? Hindi mo naman madidispute yun eh. Yun ang sinasabi ko doon sa unang article. Dapat doon sa video, ganyan ang ginawa. Hindi na kinontest. Ano pang mapapala mo doon, di ba? So, ngayon, mas clever na yung defense, hindi ba? At saka pag ganyan yung ginagawa, na pinababayaan na lang. Total, wala ka naman makukuhang puntos dun. Ang tinetestify niya, nasa dokumento lang lahat. E di nagkakaroon ng pasensya sa iyo yung mga tagapanood, hindi ba? Nagtataka pa nga bakit ganito to? Bakit biglang lumamig? Tapos sinasabi niya, ayokong maging petty, di ba? Ayokong maging masyadong makwenta o mapagpuna. Yeah, wala yata tayong may word ba na petty sa Tagalog? Sa amin kasi sa Ilonggo meron. Petty. Ano? Ito, malalaman ng mga Ilonggo to. Witty-witty. Ano? Witty-witty. Tanungin niyo yung mga Witty-witty, kaibigan, yung mga Ilonggo. Alam nila ibig sabihin ng witty-witty. Parang maliit na bagay. Sa Tagalog yun ata, maliit na bagay. Petty. Petty. Petty ang ibig sabihin. Ewan ko sa Tagalog, kung may isang salita. Christian, ikaw Tagalog ka. Ako Ilonggo ako eh. Petty. Petty rin Iba daw, lang yung spelling. Attorney Roy. Petty Petty. rin. So, ang mas contentious dito, ang lalabas na contentious part dito, ay kung sino ang beneficiary. Kanino napunta ang pera. Yan, makaka-expect Well, tayo ng aksyon. You know, Alvin, if you think about it, ito parang ghost project ang sinasabi. Di ba? Parang ghost project din ang nangyayari dyan eh. Kung ano yung nakasulat, hindi naman daw talaga ito yung nangyari. At hindi naman daw talaga doon napunta yung pera. In fact, yung interesting discussion nga, bakit napunta doon sa mga bag? 'Di ba? Ang tinatanong ng ating mga magigiting na mga senador, ilang bag ba daw ang ginamit para ilabas yung pera? So, yung issue ng bag kasi gaya nga ng napansin ko, ngayon ko lang nalaman, Alvin, na kung magpasahan na ng pera ngayon, bag-bag na pala. Ay, hindi malaki. Grabe na. Parang hindi Nung araw, sobre lang. attaché case, nagsisinta na kami. Oo. Ngayon, cargo na yata, baka mamaya, crate na yung gagamitin. But anyway, bakit may bag-bag na pinag-uusapan? Well, unang-una, yung issue ng magkano ba talaga ang kasya sa isang bag, nag-umpisa yan sa, alam mo na, sa flood control dahil nakita yung mga litrato ng pagkadami-daming cash, di ba? Nakalapag dun sa mga district engineer. Hindi ngayon maalaman kung magkano ba talaga yun, etc. Ang daming spekulasyon kung gaano ba kalaki ang
let's say 20 million, gaano ba kadami yun? Kaya ba ng isang bag? Kaya ba ng isang Birkin or whatever na bag na gusto mo? So, ang tinatanong kahapon, ilang bag ba? Bakit? Kasi dito, meron din ilalabas na testigo yung prosecution na yung mga pera yan, na-deliver ng mga bag-bag, hindi ba? Yun yata yung sinasabi ng Madriaga. So, parang ngayon pa lang, nilalatag na rin ng mga senador kung saan papunta, yung saan ang direksyon ng magiging istorya nitong article na to. Yung mga distinction dun sa transaction, usual, unusual, Opo. suspicious, covered, basically yan ang pinag-uusapan. Yang mga yan, I must tell you, kaya importante yung sinasabing proof of pattern, di ba? Yung proof of pattern, yun ang mga ebidensya ukol sa nakagawian o yung regular na napupuna sa isang bagay. Halimbawa sa mga bank account, pag sinabing proof of pattern, titignan mo yung istorya ng bank account, di ba? Makikita mo ngayon, magkano ba parati pumapasok? Magkano ba monthly? Di ba nasusukat sa bangko yan eh? Magkano ba kada linggo, kada buwan, kada taon? Pag pinagmasdan mo yan ng matagal, makikita mo may pattern. Ito lang pala hanggang dito lang. O ito lang yung halaga. Pag ganitong panahon, ganito kadami. Pag bandang Pasko, mas malaki. Mas malaki yung pumapasok, mas malaki rin yung withdrawal. Yan yung mga pattern, di ba? Kasi yan, ang napupuna paulit-ulit, regular. Pag lumilihis doon, pag nagbabago, nagiging unusual. Okay? Ngayon, pag talagang masyadong hindi pangkaraniwang, bukod pa sa unusual, suspicious. Okay? Bibigyan kita ng example. Pero ang pinaka-ordinaryong transaksyon na parating kino-cover ng AMLA is yung tinatawag na covered transactions. Di ba? Pag yan pumalo ng 500,000, parating nire-record yan. Okay? Basta 500,000, basta anong transaction, palabas, papasok, magre-record yan. Kaya 500 million yan, 500, basta't lumampas ng 500,000, recorded yan. Yan ang tinatawag na objective standard, Alvin. Parang stepping sa basketball yan. Pag tumama ka sa linya, wala nang pag-usapan. Ano na, violation na yon. Now, yung covered transaction, Elvin, hindi violation yun. Opo. Nire-record lang. Now, pwede ba yung covered transaction maging bukod pa sa covered? Pwede ba rin maging suspicious yun? Maaari. Pwede ba maging unusual? Maaari. Halimbawa, yung bank account ko, mga 5,000 pesos lang, ganun. O, biglang dinepositohan mo ko dahil nahiya ka sa akin. Sa dami ng mga pag-guest ko dito sa'yo, pinadala mo ko ng 500,000. Di ba? Papasok ngayon. Covered transaction. Siyempre yung bangko, hindi naman niya alam kung ano yun, di ba? Pakikita niya ngayon, bakit biglang may 500,000 itong si attorney, 5,000 lang yung laman nito. Suspicious. Bakit biglang ang laki? Di ba? Siyempre, sa dami ng utang ko, ilalabas ko kaagad yun, ipambabayad ko. Lalong suspicious. Nawawala. Diba? Pero yan, lalabas pa yan doon sa isa pang akusasyon na unexplained wealth. Hindi pa yan dito ngayon kasi ang topic pala ngayon, yung confidential funds. Yung pag-disburse. Yes, pero yung confidential funds kasi, kaya nga nasabi ko sa iyo parang ghost project ang approach dito kasi nga meron silang mga dineklara na aktibidades na pinagamitan daw ng confidential funds. Ang gustong ipakita ng prosecution, hindi totoo yan. Kunyari lang kung ano-ano lang nilagay dyan, binulsa yan. Nilagay sa mga bag, pinambili ng motorsiklo, etc. whatever. Kaya ang burden para i-prove na talagang illegal yung transaction na yon is with the prosecution. Nasa prosecution kasi kung... The burden is always with the prosecution sa umpisa. Yes, yun ang tama yung sinasabi ni Attorney Powa. So, ang gagawin ng prosecution, gaya nito, laying the basis yan. Nilatag mo nila, ayan may 125 million si Inday. Okay? Number 2, nilabas niya yung 125 million sa loob ng ilang araw.
laying the basis. So ngayon, yung cash na yon na kay Inday. Yan ang sinasabi ngayon, di ba? Doon sa mga dokumento, makikita mo ngayon, sino, remember nung kinuha nila yung 125 million doon sa Land Bank, hindi pa nakasaad doon kung kanino pupunta yon. Meron lang taong tatanggap noon. Yung, kung sino man yung nakapangalan sa cheque, hindi ko na matandaan kung ano yung pinalabas kahapon. But pagkakuha noon, doon pa lang nila ipamumudmud yun kila Piatos o kung sino man yung nakasulat doon, di ba? So ngayon, ang sasabihin ng prosecution, wala yan, hindi totoo yan kasi yung mga taong yan hindi totoo. Wala yan, walang taong ganyan. So yung pera niya, kunyari, ginawa nyo lang ng dokumento para mailabas, pero binulsa nyo yan or kung ano, etc. Minalverse nyo yan. Kaya po papasok ang COA kasi dahil public fund siya, kailangan i-counter check sa OVP at DepEd kung saan nga ba napunta yung public funds na yun. Tama. Correct. Yung COA, eto na naman tayo Ang COA, post-audit ang sistema niyan. Ibig sabihin, tatapusin mo muna yung transaction, pagtapos na, saka sila mag-i-inspeksyon. Ang COA, isa sa pinakamabagal na proseso ng gobyerno yung COA. Anyway, ang trabaho ng COA, siya sa atin kung kumpleto lahat ng dokumento, tama lahat ng mga nakasulat doon. Siyempre, pera ng bayan yan, so sinisiguro nila yan. Once na magkaroon ng question ng COA, yung observation, yan. Ibig sabihin nun, meron doon natagpuan o napuna na hindi nagko-comply, hindi tumutugma sa mga reglamento o sa batas. Unusual, di ba? Kasi dapat yun, regular, di ba? Dapat lahat ng transaction, lahat ng nakasulat, tumutugma doon sa mga regulations. Pag may napuna yung COA, that means it is unusual and irregular. Pero, hindi pa ibig sabihin nun na illegal. Meron lang question. Kasi, alam mo, sa dami ng papeles yan, minsan kulang-kulang, hindi kompleto, may nakalimutan isulat. Alam naman natin to nangyayari talaga ito. Di ba? Opo. Attorney, kung sorry, maubusan ng oras, mga 3 minutes na lang. Kung ipagpalagay natin, ipagpalagay natin na fictitious nga yung mga names, Ato for discussion purposes lang naman, ano po? Ang gusto bang sabihin ng prosecution ay binulsa ng Vice Presidente ang mga perang yon or parang pinaghati-hatian ng mga kaalyado nila kung fictitious man ang mga pangalan na yon? Alvin, basta't yung pera hindi napunta sa tamang paggamit, o yung pinagbigyan o yung pinaggamitan ay hindi pinapayagan ng batas, ay may sala. Pera ng bayan yan Hindi ka pwedeng lumihis pag sinabing, ito, bili mo ng Band-Aid, kulay pink, may mga bulaklak. Pag bumili ka ng berde na Band-Aid na may kotse, patay ka. Ganun Ganun yun. Ganun kay stricto. Hindi, pero kung ang depensa niya halimbawa ay hindi confidential funds, nakalagay nga confidential. So wala kang karapatang alamin kasi confidential nga secret. Hindi pwede. Hindi meron pwede. May guidelines yan, di ba? Kaya lang, medyo mas maluwag siya. I think na-explain na yan nung araw nung unang inimbestigan. Hindi ako eksperto dyan sa COA at nadali na ako dyan sa lintak na yan But anyway, ibang araw natin pag-usapan yung lintak na. But anyway, yung confidential funds, meron kasi mga bagay na hindi dapat binubunyag. Ito ginagamit usually for counterintelligence. Tinatanong nga nila bakit daw sa DepEd dapat yan nilalagay sa mga military, sa mga police? Tama, I agree. Pero alam mo, kung ako magbibigay ng dahilan, ang i-explain ko sa kanila, alam mo, yung counterinsurgency, kasi ang battle dito, hindi naman masyadong barilan dito sa mind So bata pa lang, pag nakapasok yan, pag na-infiltrate ng mga kalaban, ng mga insurgents, yung mga guro, yung mga mag-aaral, delikado tayo. Unti-unti lalaki yan. At ang papaniniwala niyan,
akma doon sa mga ibang filosofiya na hindi natin tinatanggap. At Attorney Roy, pwede bang depensa ni Vice President is, hindi ko naman nahawakan yung perang yan eh. Ngayon, kung nadispal ko yan ng mga tauhan ko, ilabas na ako Hindi ko doon. kasalanan Hindi ko yan. kasalanan. Aray. Pwede bang ganon? Aray, pwede ba 'yon? Eh di wag ka diyan. Hindi ba 'yan nga ang parating lumalabas yung pag may mataas na tao? Hindi naman ako nakahawak niyan eh. Hindi ko naman alam 'yan eh. Hindi ko naman tinatanong 'yan eh. Hindi maaari 'yun dahil yung pera 'yun mismo sa opisina niya binigay. Hindi pwedeng pabaya ka. 'Di ba? Ngayon kung ang budget ay nakabigay doon sa assistant mo, doon sa hindi sa iyo, di okay. Pero sa iyo Office of the Vice President, hindi naman Office of Michael Poa o Office of Sulaika or kung sino man yung mga nakapirma doon So, ikaw may responsibilidad doon. At saka ito pa, Alvin, hindi mo pwedeng tanggihan yun. Pag binibigay sa iyo, hindi mo pwede, ayoko yan. Hindi pwede, kailangan tanggapin mo. Tapos ililiquidate mo. Ganyan ang Kaya yung sinasabi yung public trust, mabigat na responsibilidad yan. Kasi dyan, hindi ka talaga pwede lumihis. Kung ayaw mo ng mga ganyang kalakaran, huwag ka dyan. Tama. Pero Attorney Roy, sorry, isa pa, yung ano pangalan nung yung alias? Sila Mary Grace Piatos. Yun, yung Mary Grace Mickey Piatos. Masgo. Yung Mary Grace Piatos, ipagpalagay na natin na alias, kaya bang ng impeachment court na ibunyag kung naibigay ng maayos, kung sino talaga yung Mary Grace Piatos na yun? Yan ang doon sila magbabakbakan ng mabuti. Oo. Dito natin makikita. Pagpalagay na natin na na lehitimo yung transaksyon. Yung transaksyon kung magiging tanong ngayon, abay lintik, bakit ganito ang ginawa nyo? Kinengkoy nyo itong dokumento. O di may problema pa rin. Di ba? Okay. Malaman natin Problema kasi, siniyasat na yan di ba? Tinignan na Meron bang taong ganito? Ala. Wala. Di ba yung mga ibang tao doon, tinignan, wala daw listahan taong pa gano'n. Hindi, baka alias nga lang yun. Pero, ang tanong ko, edi ilabas nila. ang tanong ko is, may kapangyarihan ba yung impeachment court to discover sino yung alias Mary Grace Piatos? Yes. Hindi yan hahantong sa ng impeachment court. Nasa nasa balikat ng depensa yan. 'Di ba? Kung ako yung depensa, gagawan ko ng magandang istoryan. Ilalabas ko talaga kung sino to si Mary, whatever her name is, 'di ba? Kung sinong chichirya yan. I think kasama siya sa listahan ng mga invited na witness ng prosecution. Yes. Kaya pinapaproduce, di ba? Kahit na alam na natin na hinanap na yan dati, hindi nakita, ngayon pinapasampi na. Sige, pag walang sumagot doon, paglabas kayo ng depensa, sasabihin ng prosecution, bakit ka biglang meron kang Mary Grace Piatos? Nagpapasampi na kami nung araw, hindi dumadating. Sino yan? Gawa-gawa mo lang yan. Yan ang mangyayari dyan. Ngayon, ito di ba yung burden of proof nasa prosecution? Ibig sabihin na sila kailangan magpatunay na may sala. Tama? Okay. Ngayon, pag ito, nagpresenta ng mga ebidensya na ganyan, at hindi sumagot ang depensa, the burden of proof has shifted. Pag ito naglabas ng ebidensya na nagpapakitang may sala, kailangan ngayon, yung burden of proof lumilipat ngayon. Yung depensa ngayon ang may burden na ipatunayan na yung ebidensyang nilabas ng prosecution ay kulang, hindi sapat o mali. Okay. Thank you, Attorney Roy. Maraming nag-overtime ako 3 minutes. Thank you po. Maraming salamat. Pag tayo nagkita pa bukas, magandang umaga, mga kababayan. Good morning, everyone. Thank you very Mabuhay much. po kayo. Si Attorney Jose Roy III, former Dean of Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, at defense lawyer sa Corona impeachment trial. Robert Mano, are you looking forward to meet Mary Grace Piatos in the Senate? Yaman din lang na nandun ka Monday to Wednesday? Yes or no? No. Bakit ganun? Ba't ayaw mo ma-meet si Mary? Si Fox? As in, Fox. As in yung Ayan na naman kayo. Lobo. Oo. Hindi, iba yun. Wolf yung lobo.